Amen, hallelujah, at Shalom Bride of Christ. Magandang umaga po sa bawat isa at tayo po ay dadako sa ating Sunday service, sa ating Bible study, at siguro ay hinihiling ko ang bawat isa na magbasa po tayo ng kasulatan dito sa Mark 11. Mark 11 verse 12, at ganito ang pagkakasabi: And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar of having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Verse 16, and would not suffer that any man should carry an vessel through the temple. And he taught, saying unto them, yung verse 17, yung siya na nagsasalita na ito, si Christ. It is not written, My house shall be called of the nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the scribes and the chief priests heard it, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. And Jesus answering unto them, Have faith in God. Amen. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he has said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what brings whosoever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive, if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. At dito sa 1 John 4:4, sabi dito, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you that He that is in the world. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, minsan pa, O Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa inyong mga nobya, at naparito kami, O Lord, na tunay nga, O Lord, na lumalapit at humihiling ng pangunguna at gabay ninyo. Siyasatin niyo po, O Lord, ang bawat isa, ang aming mga puso, at tunay na maging karapat dapat po kami sa inyong mga salita na aming mapapakinggan sa umagang ito. Pangunahin niyo po, Lord, ang serbisyong ito, Lord, at kayo po ang siyang kumatag po sa bawat isa, Lord, at isugo niyo po, Lord, ang iyong Santong Espiritu, O Lord, upang magpaliwanag, O Lord, sa mga sitas at Biblia na aming babasahin. Kayo po ang siyang magayag, hindi, O Lord, ang tao, kundi kayo lamang, O Lord, ang siyang dapat mag-interpret ng inyong mga salita, O Lord. Kaya salamat, Lord, lahat ng ito dinadalangin namin, sa inyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila, O Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. At tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Shalom Bride of Christ. Amen. Pinagpala ba ang bawat isa, mga kapatid? Amen. Konti ang pinagpala. Pinagpala ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Amen. Dapat nating ibigay ang pinakamataas na papuri
pasalamat sa atin. Amen? Dahil mapalad tayo dahil binigyan tayo ng lakas ng Panginoon para muling mapakinggan ang kanyang salita. Amen? So tayo po ay dadako sa ating Bible study at nais kong iano to mga kapatid na naniniwala ako na ang Diyos ay makapangyarihan. Tama ba? At naniniwala ba kayo na tayo din ay makapangyarihan? Pero hindi katulad nung sa Panginoon na mamaya makikita natin sa quotes na atin tong Bible study at we believe na itong preaching ni Barbanam na to na sinabi niya na dito sa 1 John 4:4 na sinabi niya na ye are of God, little children, and have overcome them. Diba? Bakit daw? Because greater is He that is in you. Amen? Naniniwala ba kayo doon mga kapatid na dakila yung nasa atin daw mga kapatid? Amen? Than He that is in the world. I believe mga kapatid na itong sitas na ito na binanggit sa 1 John 4:4, we believe na ito ay para lang sa mga true believers. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Para lang to sa mga na-born again. Tama? Na-change ang soul. Kasi hindi mo mababanggit yan mga kapatid at hindi pwedeng maganap sa iyo ang kasulatan na yan na sinasabi niya, because greater is He, di ba? That is in you. Di ba? Pag walang nabago. Di ba? Kasi kailangan mabago muna yung luma mong pagkatao bago mo masabi yan na greater is He. Kasi kung hindi, ay hindi magiging greater yan kasi kung sino yung nasa mundo, yun din yung nandun sa looban mo. Tama ba? So kailangan muna siyang maganap yung sinasabi ng John 3 na kailangan mamunang maborn again. Tama? Para mabanggit natin yan o mapag-usapan natin yan. Amen? I believe yung preaching ni Barbanam na yan na He that is in you, 1963. Amen? Wala nang ibang kahit i-type nyo sa the table nyo, pag sinabing He that is in you, wala kang ibang niyan, pag sinerch mo, 1963 lang. Yan lang dyan sa message na yan. So, meron ba yung significant sa ating pagkatao? Meron. Di ba? Meron. Kasi yung mga bagay na yan, mga kapatid, I believe, pag ang mga scriptures at ang mga sabi nga ng, I believe dun sa quote na yon na sinabi niya na kung paano mo daw malalaman yung ang salita ay kumikilo sa atin, sabi niya gano'n, meron daw yan sa physical sign, tama? At material sign, di ba? Sa physical sign, kailangan pag nag-pray ka, dapat gumagaling. Physical sign, di ba? Alam natin na ang bawat nobya kumbaga pinagpapala, di ba? Sabi din sa Bible, bawat hakbangan ng kanyang pinili, pinagpapala eh. So sabi yung isa pa, sabing ganun, dapat meron din siyang scriptural sign, di ba? Lahat ng mga propesiya na nagaganap sa Bible, dapat nakikita natin. Amen? So same thing din yan dun sa message niya na yan, na greater is He that is in you. Yan ay tumutukoy lang dun sa mga na-born again, mga kapatid. Amen? Amen ba kayo dun? Na yung scriptures na yan ay tumutukoy lang yan at hinahayag lang yan dun sa mga pinili. Amen? Walang ibang pwedeng paghayagan ang Panginoon kundi dun lang sa mga pinili. Sabi ng message, only the predestinated seed, mga kapatid, ang siyang paghahayagan lang. Kung hindi ka pinili para paghayagan dyan sa mga scriptures na yan, kahit hawak mo tong scriptures, kahit binabasa mo, kahit tawag dito, pinag-aralan mo ng mahabang panahon, ang mga quotes, pag hindi ka predestinado na makita itong bagay na ito o yung mahayag sa iyo isang bagay, hindi talaga ipapakita sa iyo ng Panginoon. Amen ba? Kasi sabi ng Panginoon, kung sino lang yung nandun sa Ama, yun lang yung babalik sa akin. Di ba? So I believe na yun lang ay yung mga nobya.
hard saying mga kapatid yan, pero yun talaga ang totoo. Amen? So sabi niya dito, ye are of God, little children, and have overcome them because greater is He that is in you. Amen? Na sa yung scripture na yan mga kapatid, yung greater is He that is in you. Yan yung pag-aaralan natin ngayon mga kapatid. At nagbukas ang propeta niyan sa topic na yan dun sa nangyari dun sa Colorado mga kapatid. Yung sa Colorado, nag-hunting trip sila at dun sa pag-hunting trip nila ay merong binroadcast. May news na may darating na blizzard. Tama ba? At may mga kaibigan siya doon. At nung nandun na siya mga kapatid, para lang meron ma-establish natin yung inaano ni Barbanam. Dun sa pag-hunting nila, dumating nga yung blizzard na yan mga kapatid na binroadcast o ibinalita. At sinabi sa kanya na dapat bumaba na sila. So ang ginawa ni Barbanam, pababa na sila ng bundok kasi that time mag-hunting sila. At nung panahon na umakyat sila, hindi pa naman kumbaga makulimlim pa lang. Pero nung makulimlim na, at na yun nga, naibalita na mayroong paparating na blizzard, sabi ni Barbanam. At nung time na yan mga kapatid, ay nung pababa na sa kanila si Barbanam, mayroong tinig na nag-ano sa kanya, na nagsalita. At ang sabi ng tinig ay, bumalik ka. Bumalik ka dun. Sabing ganun. At ang ginawa ng propeta, bumalik siya. Although medyo binabagyo na, blizzard na, sabi ni Barbanam, pagka nagkaroon ng blizzard daw doon mga kapatid, pagka ilang minuto lang na hindi ka nakaalpas doon mga kapatid, matatabunan ka ng yelo. Dahil sa sobrang mga kapatid. At nung time na yon mga kapatid, ay umakyat siya. At tinuro siya ng Panginoon mga kapatid, at sabi ng Panginoon sa kanya, at umigop siya ng kumain pa siya si Barbanam. At nung time na yon, sabi ng Panginoon sa kanya na ako ang Panginoon na siyang lumikha. Di ba? At sinabi ng Panginoon sa kanya, bakit hindi mo salitain dyan sa blizzard na yan na umalis? At nung narinig niya yon, sinabi niya, bagyo, blizzard, umalis ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At umaraw ka ng 4 na araw hanggat di pa kami nakakababa. At nung pagkabanggit niyang yun mga kapatid, ay pumawi yung yung kalangitan di ba? Sumikat ang araw, di ba? Kasi dun sa sinabi niya mga kapatid at dun sa nag-utos sa kanya. Tama ba mga kapatid? So yun yung ating mga kapatid, yun yung parang inano ni Barbanam para niya yung he that is in you. Ngayon, sabi ni Barbanam dito, dito tayo magsisimula mga kapatid. If we could only, sabi niya sa paragraph 153 sa he that is in you, sabi niya, if we only could receive this truth, amen, kung matatanggap lang daw natin itong katotohanan, now just a moment, if we only could realize what this scripture mean, kung malalaman din lang daw natin, kung ano ba ang ibig sabihin niyan, sabi ng propeta. Yan. Sana tayo? If we only could realize what this scripture mean, he that is in you is greater than he that is in the world. We cannot understand that, amen, maaaring di natin maintindihan, yet we say we believe it. Di ba? Hindi natin maintindihan, pero ganun pa man, tayo'y naniniwala. Tama ba? And we know it's true. Naniniwala ba tayo na yan ay totoo mga kapatid? But we really don't understand it mga kapatid. Pero hindi natin maintindihan na bakit niya sinabi ang he that is in you. Di ba? He that is in you is greater than he that is in the world. Di ba? So sabi niya ganito, but sabi niya, but we really don't understand it. Sabi niya, greater is he that is in you that he that's in the world. Dakila daw mga kapatid yung nasa atin, di ba? Sabi, than he that is in the world. Now, sabi niya, what is in you? That's greater.
ano daw ba yung nasa atin na dakila? Tama? Yun minsan ang hindi natin maintindihan, mga kapatid. Di ba? Na sinasabi natin, we are bride of Christ. Di ba? Pero sometimes, di ba? Minsan natatali tayo. Di ba? Sabi niya, what's in you, that's greater. Alin daw ba yun na nasa atin ang dakila? Sabi niya, it's Christ. Tama ba? It's Christ, the anointed. God that was in Christ is in you. Tama? Greater is He that's in you than he that is in the world. Amen ba, mga kapatid? Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-claim yung scriptures na yan pag hindi ka na born again. Tama ba? Kasi sabi niyang ganon, sino daw ba yung dakila na nasa atin? Tama? Sabi niyang ganon, it's Christ that's anointed. Sabi niyang ganon, God that was in Christ is in you. Amen? Hindi mo pwedeng, yan, mga kapatid, na sabihin mo na nilinis-linis lang ang soul, mga kapatid. Kasi hindi magiging greater yan, mga kapatid. Tama? Sabi niya, greater is He that is in you than he that is in the world. Sabi niya ganon. Tuloy natin, 154. Then if He's in you, kung nasa atin daw yan, sino? Si Christ, di ba? Maliwanag naman, sabi niya ganon eh. Yung nasa atin daw walang iba, sino? Si Kristo. Sabi niya, it's not you anymore living. Hindi na ikaw ngayon sa sarili mo nabubuhay. Tama? Sabi niya, sino na ngayon? It's Him. Sabi niya ganon, capital H, mga kapatid ha. Tama ba? It's Him living in you. Si Kristo na pala yung nabubuhay sa atin. See? It's not your thinking what you would think about this. It's what He said about this. Di ba? Hindi yung inisip lang natin na dakila ang Diyos na nasa atin. Hindi lang yun, mga kapatid, na parang inisip lang natin. Dapat, mga kapatid, nahayag talaga sa atin yan. Tama ba, mga kapatid? Sabi niya, it's what He said about this. Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Barbanam, ang new birth, it's between you and God. Personal experience mo yan sa Diyos. Tama ba? Sabi niya, see, then if He is in you, kung nasa atin daw siya, He absolutely would not deny what He said. Hindi niya kahit kailan, mga kapatid, hindi niya pwedeng itatwa. Di ba? I-deny. Kung ano man ang sabihin dito sa scriptures, dito sa message ng propeta, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-deny yan, mga kapatid. Tama ba? Kasi sabi niya ganon, see, then if He is in you, kung siya'y nasa inyo talaga, nasa atin talaga, wala kang itatatwa, wala kang pipiliin sa kanyang mga salita. Tama? He could not do it, but He would keep what He has said. And He is trying to find that person that He can vindicate Himself through. Amen ba, mga kapatid? Sabi niya, hahanapin niya yung tao para i-vindicate niya yung mga salita niya. Amen? And we believe tayo yun, mga kapatid. Kaya sabi ko, kung hindi ka predestinado na makita itong scriptures na to, hindi talaga ihahayag sa ito. Tama? Kahit anong pilit mo, mga kapatid, di ba? Sometimes, nangyayari sa atin to, mga kapatid, pag may pinirit sa atin, may pinirit dito sa atin, ang ating pastor, ating mga kapatid, sometimes, umi-amen lang tayo. Tama? Pero, hanggang amen lang. Pero, parang hindi natin maintindihan. Pero huwag kayong mag-alala kung predestinado ang bawat isa sa atin dito. Pag dumating ang time and decreed season na yan, pag na-preach yan uli, bubukas sa atin yan. Tama ba, mga kapatid? Bubukas yan kasi predestinado ka makita yan eh. Tama? Sabi niya, now, that doesn't mean He has to do it to everybody. Diba? Hindi niya naman, sabi niya, in the time that Moses led the children of Israel, there was one that was Moses. So, hindi lahat. So, nangangahulugan, may predestination na naganap, mga kapatid. Tama ba? Kasi sabi niya gano'n, no? Now, that doesn't mean He has to do it to everybody. Di ba? Hindi sa lahat. Tama?
Kaya nga sabi yung scriptures na yun na ano bang scriptures yun na sabi niya nga na yung ano ba yung tumutukoy sa seed na hindi lahat kundi doon lang sa sa mga binhilang. Kaya sabi niya, now that doesn't mean he has to do it to everybody. In the time that Moses led the children of Israel, there was one. Pero mo sa dami ng tao sa Israel, mga kapatid, meron lang isang tao. That was Moses. The rest of them just follow the message, di ba? Yung iba daw, sinundan lang yung message, nag-follow lang sa message. See, some of them, pero meron ding, some of them try to raise up to impersonate it. Di ba? Meron lang talagang, kumbaga ano ba yung ni-raise sa Tagalog? Ni-raise sa Tagalog. Parang, hindi, may, parang ano lang, ni-raise, binuhay, para ano daw? To impersonate it, para gaya-gayahin lang tong message. Tama ba? And God said, separate yourself and just swallow them up. See? So, ibig sabihin mga kapatid, etong message na ito, mga kapatid, hard saying talaga, para lang talaga sa predestinated seed. You believe that, mga kapatid? Kasi sabi ni Barbana mo, meron, marami. Kaso, hindi mo talaga maitatanggi, mga kapatid, na meron lang talagang isa. Si Moses lang. Di ba? Meron lang talagang tinalaga. Di ba? Sa panahon natin, sa time ng Laodicean Church Age, mga kapatid, meron lang din talagang itinalagang propeta, and that is William Marion Branham, yung propeta natin. Tama ba? And then sa local church, mga kapatid, meron lang talagang isang head yan, which is the pastor. Hindi ka mo pwedeng angatan yun. Tama? Kasi meron lang talaga. Tama? Sabi dito, now, sa 156 anak, 156 yan. Taas mo, 156. Yan. Sabi niya, sabi niya, he that's in you is greater than he that's in the world. Sabi niya, God in you, sabi niya ganun, like he was in Jesus Christ, because, sabi niya, what all was God, he poured into Christ. Amen? And all Christ was, he poured into the church. See? That's God in you. Now, mga kapatid, puputulin ko muna yan. I-highlight mo yung he poured into the church. Yan. He poured into the church. Kasi mga kapatid, maaaring ang interpretation ng iba dyan, mga kapatid, he poured into the church. Sometimes, misinterpret yan, mga kapatid, na sa iisang tao. Di ba? Di ba? Na may turo na son of man, di ba? Son of man, pag sinabing son of man, ako yun. Di ba? Pero sabi ni Barbana, ang son of man, many-membered yan. Tama? Sabi niya, he poured into the church. Ngayon mga kapatid, iano natin yung he poured into the church. Sabi ni Barbanam dito sa what was the Holy Ghost given for? Sabi niya, all that God was, sabi niya ganon, he poured into Christ. Sabi niya ganon. Because he emptied himself and poured it into. Sabi niya ganon. He poured it into Christ. And Christ, sabi niya ganon. Ayan. And Christ was the fullness of the Godhead bodily. Tama? Nangyari yan, mga kapatid, nung 33 AD. Tama? Sa panahon ni Christ. Sabi niya, himself and poured it into Christ, and Christ was the fullness of the Godhead bodily. Wala nang pagtatalo doon, mga kapatid. All that Jehovah was, he poured into Christ. Walang ibang pwedeng umangkin yan, kundi si Christ lang. Tama? Sabi niya, and all that Christ was, lahat naman, nung nakay Kristo, mga kapatid, binuhos niya naman kanino? He poured into the church. Tama? Not, sabi niya ganon, liliwanagin natin, not into one individual. Tama? Kapit. God, I am God. Di ba? Na capital G.
Huwag mong gaganunin, mga kapatid, blasphemy yun. Di ba? Sabi ni Barbanam, pag ginawa mo yan, na kinlaim mo na ikaw mismo yung Diyos na capital G, you are anti-Christ. Malapit ka sa katotohanan, pero ay malayo ka sa katotohanan, malapit ka sa katotohanan, pero malayo ka sa katotohanan. Tama? Tama? Sabi ng gano'n ng message, sabi niya gano'n, all that Christ was, He poured into the church, not into one individual, but into the entire body. Sa kabuuan pala ng katawan yun, mga kapatid. There where we come together in unity. Yan, sabi niyang ganon. Ano daw? We have power. So, ibig sabihin, meron kapangyarihan ng bride. Tama? Meron ba, mga kapatid, o wala? Meron. Sabi niyang ganon. Tandaan niyan, mga kapatid, sabi niya, we have power. All that God was in Christ, and all that Christ is in kanino daw? Nasa atin, mga kapatid. Another quote, mga kapatid. Yan sa ano na yan. I-ano mo yung eto. Now, on the day of Pentecost, it come down, sabi niya, the pillar of fire, and broke apart like that, and tongues of fire set upon each of them. Not their tongues, but tongues of fire set upon each of them. A elected, amen, selected group. Yan, selected group, sabi niya ganon. Identified by this pillar of fire, amen, showing that God had separated Himself into man. Do you get it? Sabi niya, God, the Logos, separating Himself into man. Sabi niya ganon, God, not in one person, He's in church. Sabi niya, He is in His church, universal. That's the reason Jesus said, the works that I do, shall you also. Di ba? Now I know, sabi niya, the King James says, greater. Di ba? Sabi nila, hihigitan nila yung ginawa ni Kristo. Pero binrake niya ng propeta, mga kapatid, anong ibig sabihin ng greater? Sabi niya ganon, but the right translation is there is ano daw, more than this shall you do. Di ba? Ano daw yung greater? Yan, binanggit. Ano daw yung talagang translation ng greater? Ito yun, mga kapatid. God was bottled and confined in one man sa time ni Christ. Ano yung greater ngayon, mga kapatid? But now, sabi niya, He's bottled and confined in the whole universal church of the living God. So lahat pala binuhos sa atin, mga kapatid. Tama ba? In many membered body. Di ba? Tama? Marami nang gagawa. Amen? Tama ba, mga kapatid? Pero hindi nangangahulugan na yung dakila pa yung gagawin mo sa Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. Sabi niya, but now He's bottled and confined in the whole universal church. Kaya pala niya sinabing greater kasi marami nang gagawa, mga kapatid. Tama ba? Sabi niya ganon. Yan. Doon na tayo. Balik na tayo doon sa He that is in you. Sabi niya ganon, no wonder winds and waves obey Him. Di ba? Sa panahon ni Barbanam. Di ba? Sa panahon ni Christ. Sabi niya ganon, no wonders winds and waves obey Him. Tama? Obey His words. Tama ba? Obey His words because it was God's word through Him. Tama? Sa panahon ni Christ, di ba sinabi niya, yung unos, di ba, tumigil? Tama ba? Sa panahon ni Barbanam, ganun din. Sabi niya ganon, He was a man, but He was the Word. Amen? Tama? Sabi niya, made flesh. See, and when He spoke it, it was God speaking through human lips. Tama? Nung nagsalita ang Panginoon, nagsalita si Kristo, sabi niya ganon, He was a man, but He was the Word, made flesh. And when He spoke it, sabi niya, and when He spoke, nung nagsalita siya, it was God speaking through human lips. Amen? See, no wonder the winds and the waves, the very Creator that created the winds and the waves was in Him. Amen ba kayo doon, mga kapatid? Sabi niya, now think of it. Think deep now. Mag-isip kayo ng malalim.
For I come to this moment of closing, no wonder demons paralyzed at His word. Di ba? Kaya nga sabi dun sa Mark 16:16, sabi niya ganon, na ang mga tanda ay lalakip saan? Kanino? Kanino lalakip ang mga tanda? Doon sa mananampalataya lang. Tama? Pag hindi ka mananampalataya, hindi lalakip ang mga tanda sa Mark 16:16. Ano ba yung nasan doon sa Mark 16:16? Sabi niya ganon, sa Mark 16:16, kayo'y magpapalayas ng demonyo. Tama? Pag pinalayas niyo ang demonyo, hindi kayo tatawanan. Di ba? Nagpalayas kayo ng demonyo. Nung pinapalayas niyo, nilagay niyo pa ng Bible. Binanggit niyo pa yung dakilang pangalan na Lord Jesus Christ. Pero nangyayari, pagtatawanan lang kayo. Tama ba? Ano pa sabing ganon? Magpapalayas kayo ng demonyo, makakainom kayo ng lason, tutuklaw kayo ng ng ahas, di kayo mapapano, di ba? Ano pa? Papatong nyo ang inyong mga kamay, di ba? At kayo magsisigaling, sabi niya ganon. No wonder demons paralyzed at His word. Amen? It was God in Him. It was God in Christ. The demons was paralyzed. No wonder the dead that was turning back to the dust could not lie there at His word, for He was the Word. Amen? Sabi niya ganon. Sabi niya, it was God. He that was in Christ was God. The dead could not stand in His presence. It was God in Christ. Amen? Kahit mga patay, kahit patay. Diba? Kung may faith ka, diba? Kayang bumuhay yan, mga kapatid. Hindi sa pamagitan ng mga kapatid, ng salita mo lang na kundi yung nilagay sa puso ng Diyos yan at iyan na isasalitain mo. Tama? Sabi niya ganon. The winds now, remember, God created the winds. Di ba? Sa time ni Barbanam, sabi sa kanya, doon sa blizzard, ang sabi sa kanya, ako'y lumikha niyan, ng blizzards na yan. God created the winds, its air. God created the waves, its water. But when the devil got into it, he got it tumbling to bring destruction, di ba? Yung sabi niya ganon. God created men to be sons of God, but when the devil gets into them, see, it's trouble. Di ba? Nakarang preaching ni Brother Eden, pagka nawala ka sa presensya ng Panginoon, trouble. Tama ba? Sabi niya, gets it trouble. Now, that's what the devils that got into the wind that send the storm. Yan, yung mga bagyo. Could not the Creator, sabi niya, Diyos ba gumawa niyan? That created the wind says, go back where I created you. Di ba? Kailangan mahinahon lang yung hangin mo. Di ba? Tama ba, mga kapatid? Kasi siya may likha nun eh. Pero pag storm, hindi na, perverted na yan eh. Tama? Sabi niya ganon. Sabi niya, isn't the same creator that created squirrel sa time ni Barbanam, di ba? Sabi niya ganon, dito sabihin mo na dito manggaling ang squirrel. Sino yun? Hindi naman si Barbanam yun. It was God. Sabi ni Barbanam, sabi niya, He that was in Christ is in us. See? For it does the same works that He did, the same thing. Now, sabi niya, greater is He. Sino, daw yun? Yung greater is He. It's God. Di ba? 160, anak. Sabi niya, the Creator, the winds and the waves had to obey Him. Di ba? Kailangan niyang mag-obey, sumunod dun. Even yung bagyo, di ba? Marami ng beses yan, mga kapatid, na nag-pray tayo na lumihis ang bagyo. Lumilihis. Tama ba? Sabi niya ganon, the winds and waves had to obey Him. Naalala ko nun, mga kapatid, hindi ko alam kung sa Matabungkay yun o sa Balibago yun. Balibago ba yun? Yung nakita natin na grabing dilim na talagang sabi nga natin, malakas ang ulan. Tapos tayo na in-speak natin na lumihis. Di ba? Nawala eh. Parang nalusaw yung yung ulap eh. Pumuti. Di ba? Sabi niya ganon. Bakit? Sabi niya, kasi salita niya yun. Mga kapatid, sabi niya, all nature obey Him. Kung nasa atin ang Diyos, mga kapatid, pwede ba yung nature mag-obey din sa atin? Pwede, mga kapatid, sabi, all nature obeyed Him because He was the creator of nature.
Yung Creator mismo nasa atin, mga kapatid. Tama ba? Sabi niya, oh, when we think that it takes the bite out, then we understand these things. You see, what is it? It isn't a man. Hindi na daw tao yun. Man cannot do that. Man is a part of the creation. See? But, sabi niya ganun, taas mo. But it's the wind and the waves that obeys the Creator, mga kapatid. Amen ba? Pag kayong nag-creator na, mga kapatid, ang nagsalita, kailangan mag-obey yan. Tama? Sabi niya, and it takes, sabi niya ganon, ano yan? And takes the Creator to do it. For he that is in you is greater than he that is in the world. He that can cause the turmoil, that's he that's in the world, he that's in you, is the Creator who made the winds, mga kapatid. Ano daw nasa atin? Yung Creator mismo, mga kapatid. Amen? He can rebuke the devil out of the winds. Pwede mo bang i-rebuke yan, mga kapatid? Na nagmamaneho ka ng lalamob o ano yan? Pwede mo bang patigilin na parang uulan na malakas, wala kang dalang kapote? Pwede mo bang banggitin yan? Nasabihin, Lord, wag mo munang ibagsak yan. Di ba? Hayaan mo muna ako makapag-deliver. Tama? Kaya ba yon, mga kapatid? Di ba? Dapat maganap sa atin yan, mga kapatid, na merong manifestation yung word na napapakinggan natin. Tama? Kasi yun yung magpapalakas sa atin. Sabi nga ng Bible, sabi ng message, yung salita na sa atin, mga kapatid, yun ang sabing ganon, yun daw ang magmamaterialize sa body natin. Around that word, yun din ang babago. Tama ba? So kailangan, mga kapatid, i-speak mo lang yung word na nasa atin. Tama ba, mga kapatid? Sabi niyang ganon. Sino dito yung may mga karamdaman? Lahat tayo, meron. Ako, kami karamdaman din. Di ba? Lahat tayo dito, may mga na-stroke, may mga nasa wheelchair. Tingnan natin yan mamaya. Sabi niyang ganon. Sabi niya, he that is in you is the Creator who made the wind. He can take, sabi niya, and greater is he that's in you than he that's in the world. See? Tapos, bagsak ka doon sa 180 to anak. Ayan, kasi maraming may sakit eh. Then what about the healing the sick? Sabi niya ganon. See? Greater is he that's in you than the sickness. Tama ba, mga kapatid? Mas dakila pa daw yan, mga kapatid, yung nasa atin kaysa alin? Sickness. Amen ba, mga kapatid? Sabi niya, sickness is, well, the greater is he that is in you. That's the healer and creator. Yung nasa atin pala, mga kapatid. Kaya pala walang karapatan yung sakit sa atin. Bakit? Yung creator tsaka healer nasa atin. Amen ba kayo doon, mga kapatid? Sabi niya ganon, healer and creator than the evil that's interrupted the very program of your life. Kasi ang programa talaga ng Diyos, mga kapatid, wala tayong sakit. Tama? Wala sanang paghihirap. Wala eh. Di ba? Kaso ang ginawa ng demonyo, mga kapatid, ininterrupt niya yung dapat sana na hindi tayo may stroke. Di ba? Ang nangyari, mga kapatid, na-interrupt. Sabi ng ganon, the very program of God, greater is he that is in you than he that is in the world. Amen ba kayo doon, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, sino ngayon yung nasa atin na dakila? Ang Diyos, mga kapatid. Amen? Sabi niya ganon. Listen, 184. We have time to go further on this, but I'd like to ask the question that I heard me remark the other day about Christ in you. Thou, sabi niya ganon, don't let it rest upon something that you've done. Say, I felt a little shiver. Sabi niya ganon, I spoke in tongues, di ba? Kasi pag sinabi mong Christ in you, wag ka lang daw mag-rest. Di ba? Na dun sa, parang nararamdaman ko ang Panginoon ha. Wag lang daw, ano pa? Speak in tongues, spoke in tongues, di ba? I dance in the Spirit. Di ba? Nothing against that now. Sabi niya, that's all right. See? But don't rest upon that. Huwag ka lang dun mga kapatid, na parang meron ka ng Holy Ghost. Sabi ni Barbano, hindi.
Sabi niya, ano daw yung Christ in you? Your life has got to be this. Ano daw? Yung buhay daw natin maging ano? Dapat maging ano? Salita, mga kapatid. Amen ba kayo doon? Sabi niya, this is it. You can and this has to become one. See, and then this manifest itself. Kailangan, mga kapatid, sabi niya, para masabi niyo daw na Christ is in you, kailangan daw yung buhay natin tumutugma doon sa salita. Amen, mga kapatid? So meron na namang ano, mga kapatid, kaya sabi ko nga, yung greater is He. Ang tanging makakapag-claim lang yan, yun na born again. Amen ba? Sabi niya ganon. But he that is in you is Christ. And if Christ is in you, the works of Christ you will do. Diba? Gagawin mo daw kung ano yung nagawa ni Kristo. If Christ lives in you, He said, St. John 14:12, he that believe on me, the works that I do shall he do also. If you was in Christ, or if Christ live in you, then Christ is the Word. Amen? Naniniwala ba kayo doon na si Kristo ay salita? Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Sabi niya ganun, Christ is the Word, is that right? And the Word come into His prophets, see? And if He, sabi niya, and if you, Christ live in you, kung nabubuhay daw si Kristo sa atin, ano daw? The works of Christ would be done through you. Amen ba? Sabi niya, the life of Christ would be lived through you. The works He did, the life He lived, sabi niya, in everything, it would live in you. Kung ano yung binuhay ni Kristo, yun daw din daw ang ibubuhay natin. Amen? Sabi niya ganon, if Shakespeare, Beethoven, or whoever it was living you, di ba? Kaya laging binabanggit ng propeta to eh. Si Beethoven, Shakespeare. Pag si Shakespeare, magaling kang gumawa ng mga kung ano-ano, poem ba yun? Di ba? O, si Beethoven, mga classic na mga kanta, ay na music, di ba? Kung yun ang nabubuhay sa'yo, siyempre, kailangan magaling ka rin sa music. Kasi Beethoven eh. Di ba? Pero sabi niya, if his life, sabi niya ganon, kung yung buhay mismo ni Kristo, sabi niya, if his life, but if you're still living your own life, then your own works you'll do. Kung nabubuhay pa tayo sa ating sarili, syempre, natural, yung gagawin natin, yung naayon din sa atin. Tama? See? But if you're living the life of Christ, kung nabubuhay na si Kristo sa atin, if Christ is in you, he that is in you is greater than he that is in the world. If your doubts and frustrations about God's promise is in you, then Christ is innocent there. Kung may pagdududa ka pa sa salita, mga kapatid, ngangahulugan na wala pa si Kristo sa iyo. Amen? You're only work up. Di ba? Ano yung workout? Inaano mo lang, tinatrabaho mo lang yan, mga kapatid. Na kahit hindi ka naman naniniwala, pipilitin mong maniwala ka. Tama? Kahit hindi naman yun ang buhay mo, pipilitin mong ibuhay. Kasi wino-workout mo lang eh. Tama ba, mga kapatid? Pero kung tunay kang nabago, mga kapatid, tunay tayong na-change ang soul, kung ano yung kaluluwa ngayon dyan, mga kapatid, yung new soul, yun talaga yung ibubuhay mo, mga kapatid. Amen? Sabi niya, if Christ is living in you, His word, He will recognize and His promise, He'll do. Kung ano man yung pangako niya sa Bible, mga kapatid, mga pinako niya down through sa Old Testament, maging sa ating panahon, mga kapatid, gagawin niya rin yan sa panahon natin. Kasi naniniwala tayo na siya yung Diyos na hindi nagbabago. Tama ba? Noon, ngayon, at sa darating. Amen? Sabi niya, greater is He that is in you than the... Sino dito? Sabi niya, greater is He that's in you, 194, than that wheelchair. Sino naka-wheelchair? Mami ko naka-wheelchair eh. Di ba? Mas dakila pa daw yan. Yung nasa atin dyan sa wheelchair. Tama ba? Saan pa? Dakila pa siya sa sa stroke. Andiyan pa Sister Linda eh. Di ba? Bakit nandyan yung may kalakasan siyang makapunta dito, Sister Linda? Kasi dakila yung nasa sa kanya. Di ba? Hindi naman niya magagawa yun sa kanya sarili lang.
Biyaya yan ng Panginoon sa atin kasi ano? Dakila yung nasa atin. Amen? Sabi niya ganon, greater is He that is in you than the stretcher. Greater is He that is in you than the cancer. Ano mang sakit, sabi niya, greater is He that is in you than the affliction. Sabi niya ganon. Greater is He than anything that there is the devil could put on you. Ano man ang ilagay sa atin ng demonyo, sabing ganon, dakila pa rin yung nasa atin, mga kapatid. Amen? Sabi niya, greater is He that's in you, that He that is in the world, greater is He. Di ba? Sabi niya ganon. Sabi niya ganon, when thou prayest, sabi niya ganon, 189, believe that you receive what you ask for. Di ba kanina, yung sa scripture, Mark 11, sabi niya ganon, when you pray, believe that you receive what you ask for. Kung ano daw yung pinalangin natin. Di ba? Believe that you receive what you ask. Maniwala ka na yung hiningi natin, ibibigay. Tama? O ibinigay na. Tama? And it shall be given to you if you say to this mountain, be moved. Di ba? If you say to this mountain, greater is He nga mga kapatid Sabi niya ganon, kung salitain mo daw dun sa sa bundok, di ba? Bira yung naalala ko yan, yung na yan Kung yan nga isinalita mo, mga kapatid, yung bundok mailipat di ba? Pambira yung pigsa, mga kapatid, yung bira, napunta tayo sa pigsa Yung pigsa nga, kahit hindi mo salitain, lumilipat kung saan-saan Di ba? Mas dakila pa yun, mga kapatid. Di ba? Kasi sabi ko, bira, nagsasapir ako dun sa pigsa ko Sabi ko, ilang araw, punta dito sa kabila, pupunta naman sa kanan. Di ba? Sabi ko, pambira ito. Sabi ko, dakila ito. Sabi ko ganun. Mas dakila itong nasa akin. Kaya nung time na yun, sabi ko, umakyat ako. Hindi ako basta-basta nagpe-pray, mga kapatid. Pag hindi ko naramdaman talaga yung presensya ng Panginoon, hindi talaga ako nananalangin. Nung time na yun, mga kapatid, sabi ko, pray ako. Akyat ako sa taas. Sabi ko, Des, magpe-pray ako. Pray ako, mga kapatid. Sabi ko, Lord, tanggalin mo tong yung karamdaman ko to kasi palipat-lipat Sabi mo, bundok yung ililipat Di ba? Nangyari yung pigsa Di ba? Sabi ko, Lord, alisin mo ito, sabi kong ganon. At ano man yung pagkakamali, kasi sabi niya yung Panginoon, mga kapatid, makakamtan mo ang kagalingan kung iko-confess mo yung wrong mo. Tama? Pag hindi mo talaga marireceive ang kagalingan, pag hindi mo talaga inamin yung pagkakamali mo, mga kapatid. Amen? Sabi ko, Lord, ano man ang pagkakamali ko, may nasambit man ako, ipagpatawad niyo. Di ba? Nung nag-pray ako, mga kapatid, sabi ko, nung natapos ko yung prayer ko, sabi kong gano'n, relax na ako noon. Pero masakit pa rin. Sabi naman kasi ni Barbanam yan na pag nag-pray ka, sabi gano'n, magiging worse pa yung nararamdaman mo. Kung dati, di ba? Kung dati, masakit na, mas masakit pa. Di ba? Tama ba yun, mga kapatid? Sabi ko, mas parang sumakit Pero sabi ko, pangahawakan ko yung salita na yun, na ako'y pinagaling na. Amen? Sabi ko ganun, Lord, hindi ko ipipreach tong na to. Etong He that is in you, pag hindi nyo pinagaling to. Kasi walang vindication Tama ba? Paano ko ipipreach to kung ako mismo hindi mapagaling to, mga kapatid? I believe, mga kapatid, sabi ko nga, thank you Lord, pinagaling ako ng Panginoon. Kaya ako na-preach to, mga kapatid. Amen? Sabi ko ganun. Sabi ganun ng message, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe what you say will come to pass. You can have what you say. Kung ano daw yung sinalita mo, you can have what you say. Amen? Amen ba kayo doon, mga kapatid? Sabi nga, the Father worketh and I worketh hereto. Sabi, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself. Sabi nga ganon. But what he sees, the Father doing, that doeth the Son likewise. See? And when the Father showed him what to do, walk out there without a failure of anything, and said, let it be, and it was. Pag sinabi na ng Diyos, mga kapatid,
Let it be. And it was. Di ba? And the same Christ lives in you. Kung sinabi na ng Diyos yan, mga kapatid, na pagagalingin tayo, mga kapatid, then it was, mga kapatid, pinagaling na tayo, hindi pagagalingin na, pinagaling na tayo, mga kapatid. Ano lang ang gagawin nyo, mga kapatid? Ano lang gagawin natin? Just speak the word. Sabi ni Barbanam, just say the right word. Amen ba, mga kapatid? Yun lang, naglobat na ako. Sabi niya ganon. Showed him what to do. Walk out there without a failure. Hindi talaga papalya, mga kapatid of anything, and said, let it be, and it was. And that same Christ lives in you. Amen? It lives in us. Then, sabi niya, His works will do. Because Christ is the Word, and the promise of the Word brings healing to you. Amen? Yung salita pala na yun, mga kapatid, magdadala sa atin ng kagalingan. Amen ba, mga kapatid? Kaya meron tayong karamdaman ngayon, just say the right word. Di ba? Meron tayong kapamalaan, mga kapatid, para sabihin yan. Di ba? Para tanggalin yung mga sakit-sakit na yan. Di ba? Hindi tayo dapat nagmamakaawa. Lord, demonyo, parang awa mo na. Hindi ganon, mga kapatid. Sabi ng Bible, i-curse mo yan. Tama ba? I-curse mo kung ano yung nagpapahirap sa'yo, yan ay susunod. Bakit? Kasi word yung sinasabi mo. Tama? Sabi ng ganon. He said, I will not leave you comfortless, mga kapatid. Hindi niya daw hayaan na walang mga aliw sa atin. Bakit? Na-born again tayo. Yung mga aliw na sa atin na mismo. Amen? Sabi niya ganun. As I pray, as a while ago, there in Matthew 24 or Matthew 28:20 He said, I will come to you, be in you. I, the person Christ, in the form of the Holy Ghost, will come and live in you. Amen ba kayo doon, mga kapatid? Si Kristo na mabubuhay sa atin. Amen ba? Then you, sabi niya, won't be yourself no more. I'll be in you, and greater is He that is in you, sabi niya ganon, than he that's in the world. Amen? See Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Tama ba? Naniniwala kayo doon, mga kapatid, na hindi siya nagbabago? Amen. Now, mga kapatid, dito. Ito na. Tapos na ako. Now, mga kapatid, naalala nyo, mga kapatid, yung sinabi kanina na sinabi ko na tayo ay makapangyarihan. Pero hindi yung talagang ikaw lang na ikaw na mismo yung God, hindi. Tama ba yun? Sino dito naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos natin makapangyarihan? Amen. Tayo kaya? Di ba? Nasa atin ang salita, mga kapatid. Tama? Ngayon, mga kapatid, sabi dito, iano mo sa i-type mo, man is omnipotent. Yan, dito tayo magwawakas, mga kapatid. Tingnan nyo to, mga kapatid, yung quote na to, taas mo lang muna. Taas. Yan. Amen. Cut every obstacle from human beings that they might be connected like in the Garden of Eden. I was going to choke it. Di ba? But I am going to say it. Di ba? Ano sinabi ni Barbanam? Man is omnipotent. You don't believe that? But He is. Di ba? Ang tao daw pag sinabing omnipotent, makapangyarihan. Tama? Man is omnipotent. You don't believe that? But He is. A man fully surrender to God is omnipotent. Pagka pala yung ating buhay, sinurrender natin sa Panginoon, tayo ay makapangyarihan. Bakit? Kasi ang Diyos na ang nabubuhay sa atin, mga kapatid. Kaya sinabi niya, man is omnipotent. Amen ba kayo, mga kapatid? Then, sabi niya, did He say in Mark 11, whatsoever things you say, and don't doubt, in your heart it will come to pass. You can have what you've said.
Amen ba kayo dyan sa ano na yan mga kapatid, sa quote na yan? Nangyari na ba sa atin yan mga kapatid? Sa individual nangyari na sa inyo yan? Amen ba kayo mga kapatid? Sabi niya ganon, man is omnipotent, you don't believe that, but He is. A man fully surrendered to God is omnipotent. Did not He say in Mark 11:22, whatsoever things you say, and don't doubt in your heart, it will come to pass, you can have what you have said. Tama? Ngayon, itaas mo anak. Taas mo pa. Ito magandang part dyan. Itaas mo pa. Yan. What happens, sabi niya, ano daw mangyari? When two omnipotents meet, yung dalawang makapangyarihan nag-meet. Ano daw yun? When God and man comes together, two omnipotents. Something got to shake. Sabi niya ganon. Whatsoever you say with that creative power of omnipotence of God, knowing that His promise, ano man daw, di ba? Teka lang, meron ako yan. Sabi niya, ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang dalawang kapangyarihang walang hanggan? Ayan, tatagalugin natin. Kapag nagsama ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ng kapangyarihang walang hanggan, tiyak mayayanig ang lahat. Amen ba kayo doon mga kapatid? Sabi niya, ano man ang iyong sabihin gamit ang malikhaing kapangyarihan ng Diyos, yan, whatsoever you say with that creative power of omnipotence of God, sabi niya ganon, ano man ang iyong sabihin gamit ang malikhaing kapangyarihan ng Diyos, taglay ang katiyakan sa kanyang pangako at sa kanyang salita. Di ba? Ito'y lumilika ng kapangyarihan na ano daw? Power that goes out yonder and brings to pass things that is not, and it makes them as though they are. Mga bagay na wala pa. Tama? Bakit? Sabi niya, things that it's not, wala pa, and them as though they are. Sabi niya ganon, things that is not, it's make them as though they are. Na wala pa, pero nandyan na. Tama ba? Yun daw ang mangyayari pag nag-meet yung two omnipotence mga kapatid. Yung bagay na wala pa, pero pag sanalita mo, parang andyan na. Tama? Sabi yung ganon. Because two, sabi yung ganon, sapagkat nagtagpo ang dalawang kapangyarihang walang hanggan. Amen ba kayo doon mga kapatid? Kaya wag natin sabihin na pagka sinusubok tayo mga kapatid. Di ba? Parang nanlulumo na tayo. Hindi. Kasi sabi niyang ganon, pag nagtagpo ang dalawang makapangyarihan, sabi niyang ganon, lilika ito na isang bagay na wala pa pero nandyan na. Amen ba? Greater siya mga kapatid. Greater is He that is in you mga kapatid. Greater siya sa trabaho natin. Di ba? Kaya laging naipipreach dito mga kapatid eh. Di ba? Paano na natin masasabi na greater mga kapatid kung natali tayo? Di ba? Greater is He mga kapatid. Tama ba? Na nasa atin, sabi ng ganun, than He that is in the world, sabi niya, they must though they are because two omnipotents have met. There He stands, oh, is in wonderful mga kapatid. Ngayon, nalaman na ba natin mga kapatid, sabi ng ganun, sa una nating slide mga kapatid, na yung He that is in you, maaaring nababasa natin, pero hindi natin naiintindihan. Ngayon mga kapatid, naintindihan nyo na kung bakit niya nasabi, nagdakila yung nasa atin. Kasi mga kapatid, once na na-change ang soul mo mga kapatid, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. Amen? Dakila na yung nabubuhay sa atin. Tama ba? Kaya kung ano man ang sabihin natin mga kapatid, kung may pananampalataya ka, it will come to pass mga kapatid. Amen ba kayo doon mga kapatid? And I believe mga kapatid, hindi lang sa akin naganap yan, maging sa bawat individual sa atin, may mga patotoo dyan mga kapatid. Imposible na wala mga kapatid. Tama ba? Na yung Mark 11 na yan, na kung ano man yung salitain natin nagaganap, imposibleng hindi maganap sa atin yan mga kapatid. Amen ba kayo doon mga kapatid? God bless you mga kapatid. At pagpalain tayo sa ating mga pag-aaral na ito mga kapatid. Amen?
At